Sandali, alam mo bang binanggit na ng Biblia ang layers ng atmosphere? Libong taon bago ang science? Akala ko noon, iisang langit lang, isang asul na kisame. Pero habang nakatitig ako sa gabi, may tanong na kumakatok. Bakit sa unang pahina ng Biblia, may kalawakan na pumapagitan at naghihiwalay? Kung mahilig ka sa science, mapapaisip ka. May layers ba ito o larawan lang? Kaya sisilip tayo. Kung metapora ito, ano ang sinasabi nito sa atin ngayon mismo? Ako si Rafa. Hindi ito gotcha laban sa agham o relihiyon. Maingat tayo. Verse muna, bago opinyon. Dalawang salin sa Tagalog, tapos konteksto, iba't ibang paliwanag, saka science. Ang goal, linaw at paggalang, hindi panalo sa debate o clickbait na hype. Makinig ka na parang detective. Ano ang sinabi? Ano ang hindi sinabi? At bakit yon mahalaga? Walang hype. Atas. Bumukas ang luma kong Biblia sa Genesis. Sa bawat pahina, humihina ang ingay ng syudad. Pinili kong pakinggan muna ang teksto bago ang ideya. Kasi kapag nauna ang gusto nating patunayan, nababaluktot ang salita. Kaya ngayon, dahan-dahan, verse muna, saka paliwanag. Sa pag-zoom ko, lumalapit sa salita, hindi hiwaga ang habol, kundi kahulugan at aral ngayon. At sinabi ng Diyos, magkaroon ng isang kalawakan sa gitna ng tubig at mahiwalay ang tubig sa kapwa tubig. Kalawakan, mahiwalay, parang may espasyong pumapagitan sa itaas at ibaba. Isang paghahating nag-aanyaya ng tanong. Pakinggan ang bigkas, kalawakan. Sa isang salita, may pagitan. Genesis 1, 7-8, ADB 1:05. At ginawa ng Diyos ang kalawakan. Inihiwalay ang tubig na nasa ilalim sa tubig na nasa itaas. At tinawag ng Diyos ang kalawakan na langit. Mapapansin mo, hindi lang langit ang binanggit, kundi ang kilos ng paghihiwalay. Parang pag-aayos ng mundo. Hindi pa ito science. Tema nito, magandang balita Biblia. Magkaroon ng kalawakang maghahati sa tubig. Ginawa ng Diyos na pumagitan ang kalawakan, langit ang itinawag niya. Magkaiba ang ritmo, pero iisa ang diin. May pumapagitna na kaayusan. At dito, nagsisimulang sumilip ang tanong, paano ito naiintindihan noon at ngayon? At tandaan, salin ay tulay. Konteksto ang nagbibigay buhay palagi. Ano ang tubig sa itaas? Sa modernong pandinig, naiisip natin ulap, singaw, ulan, water cycle. Pero sa mas sinaunang mundo, may mga scholar na nagsasabing ito'y lumang kosmolohiya. Parang dome o vault ang langit at may tubig sa itaas bilang imahe ng heavenly sea. Isang larawan ng kaayusan sa gitna ng chaos. Kaya tanong, literal ba o larawan ng era nila? Kaya may konserbatibong pagbasa. Ang kalawakan ay atmospheric expanse, yung himpapawid, at ang tubig sa itaas ay ulap o water vapor. Sa ganitong tingin, ang Genesis ay tugma sa obserbasyon. May hangin, may ulap, may ulan. Ang diin, Diyos ang nag-aayos ng kalikasan na nakikita natin araw-araw, hindi lang ideya sa papel. May critical/historical na pagbasa rin. Sa orihinal na worldview, ang firmament ay imaheng matibay na dome, kaya ang waters above ay hindi simpleng ulap lang. Ang bentahe, textual honesty, hindi ipinipilit na modern science ang sinaunang wika. Pero klaro rin, ang sentro pa rin ng teksto ay teolohiya. Diyos ang may kapangyarihan sa paglikha. Patas ito nga. At may gitnang posisyon, functional, reading. Ayon sa ilan, mas tungkol ang Genesis isa sa paglalatag ng tungkulin at kaayusan, ilaw, panahon, hangganan, kaysa sa eksaktong mechanics ng materya. Parang sinasabi, ang mundo ay inayos para tirhan at pamahalaan. Hindi heto ang scientific diagram ng langit. Kaya ang tanong ay, para saan? Ngayon, science muna. Ang atmosfera ng daigdig ay parang layer cake. Troposphere, stratosphere, mesosphere,
thermosphere at exosphere. Hinahati natin sila dahil nag-iiba ang temperatura at galaw ng hangin habang tumataas ang altitude at nagbabago rin ang epekto ng araw at radiation. Iba't ibang rehiyon, iba't ibang katangian, isang invisible na arkitektura sa troposphere. Dito tayo humihinga at dito halos lahat ng weather, ulap, ulan, bagyo, dito rin ang karamihan ng water vapor na nagiging ulap. Kaya kapag naririnig ko ang tubig at kalawakan, natural ang tulay sa imahe ng ulap. Pero tandaan, tulay lang ito para magpaliwanag, hindi checklist ng science sa Biblia. Dito ang ulap at ulan sa low layer talaga. Sa stratosphere, mas stable at naroon ang ozone layer na sumisipsip ng UV. Sa mesosphere, maraming meteor ang nasusunog. Sa thermosphere, mas malakas ang epekto ng araw. Dito kumikislap ang aurora. At sa exosphere, numinipis ang hangin papuntang outer space. Layers. Oo, pero hindi kisame, kundi unti-unting pagnipis at pagbabago. Parang hagdan habang umaakyat. So paano babalik sa Genesis 1? Kapag narinig mo ang kalawakan na pumagitan, pwede itong maging paalala. Ang langit ay may mga rehiyon, may pagitan, may pagbabago habang pataas. Pero kung gagawin mong patunay na alam na noon ang troposphere o ozone, doon tayo nadudulas sa maling pagbasa at nawawala ang tunay na punto ng teksto. Kaya layered ang langit. May bonus na talata sa Job 26:8. Kaniyang itinatali ang tubig sa kaniyang masinsing alapaap. MBB. Ang tubig ay iniipon sa balumbon ng mga ulap. Hindi ito lecture sa physics, pero malinaw ang obserbasyon. May tubig sa ulap at may kaayusang pinanghahawakan ang kalikasan. Parang sinasabing hindi random ang mundo at hindi nababasag ang ulap sa bigat. Kaya, may pahiwatig ba ang Biblia sa layers? Kung pahiwatig ay metaporang tulay, puwede. Kung pahiwatig ay nauna sa textbook, mag-ingat. Basahin mo ulit ang Genesis 1:6-8 at itanong, ano ang itinuturo nito tungkol sa Diyos, kaayusan at mundong tinitirhan natin? I-share ang episode at mag-comment. Metapora ba sa'yo o ancient imagery? Salamat sa'yo. Tara! If you enjoyed my story, hit like and subscribe so you won't miss my upcoming videos.